Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Quezon City, ang alikabok at usok mula sa libu-libong sasakyan ay sumasayaw sa hangin na para bang isang makapal na kumot na bumabalot sa Katipunan Avenue. Para kay Liana, isang dalagitang senior high school na kalalabas lang mula sa kanyang huling pagsusulit, ang init at ingay ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang musika ng kalayaan. Sinindihan niya ang makina ng kanyang bagong-bagong itim na Kawasaki Ninja, isang regalong pinaghirapan ng kanyang ama, si General Ricardo de Leon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa likod ng itim na helmet na bahagyang nagtatakip sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang pinihit ang throttle, ninanamnam ang malinis at malakas na ugong ng makina. Siguradong matutuwa si Papa kapag nalaman niyang mas nagiging independent na ako, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa side mirror. Mahinahon siyang umarangkada sa kanang linya, paminsan-minsan ay mabilis na lumulusot sa ibang sasakyan nang may buong kumpiyansa. Ang lahat ay tila payapa at karaniwan, na para bang ang araw na iyon ay magtatapos sa isang simpleng pag-uwi na walang anumang sorpresa. Ang hangin ng hapon ay humahaplos sa kanyang mukha, nagpapalipad sa ilang hibla ng kanyang buhok na lumabas mula sa kanyang helmet. Sa kahabaan ng abenida, huminto si Liana sa isang traffic light. Napatingin siya sa isang nagtitinda ng buko juice sa gilid ng kalsada at bahagyang ngumiti. Pagkatapos ng exam, masarap bumili ng malamig na buko, bulong niya ulit. Nang maging berde ang ilaw, muli niyang pinihit ang gas. Mabilis at matatag na humarurot ang itim na motorsiklo. Walang bahid ng takot, tanging simpleng pagmamalaki dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagmaneho siya ng mag-isa gamit ang kanyang bagong motor nang walang sinumang kasama. Ilang metro bago ang isang malaking intersection, natanaw ng kanyang mga mata ang isang hanay ng mga pulis na nakauniporme na nakatayo sa gitna ng kalsada. Dalawang patrol car ang nakaparada ng pahilis na nagsasara sa isang bahagi ng daan. Isa sa kanila ang kumaway ng may matigas na galaw. Bigla ang checkpoint, huminto, sigaw ng lalaki ng malakas. Agad na binagalan ni Liana ang takbo at magalang na tumabi. Sa kanyang isipan, panatag siya dahil kumpleto ang lahat ng kanyang mga dokumento. Naisip pa niya na ang checkpoint na ito ay bahagi lamang ng isang regular na inspeksyon. Pinatay niya ang makina ng motor, bahagyang itinaas ang visor ng kanyang helmet, at magalang na nagtanong, mayroon po bang inspeksyon, sir? Mula sa harapan, isang malaking pulis ang lumapit na may mabibigat na hakbang, ang pangalan niya ay Berto Reyes. Ang kanyang mukha ay matigas, na may matatalim na mga mata. Mga papeles mo. Lisensya, SEC, bilis, utos niya ng malamig. Tumango si Liana at agad na ibinigay ang lahat. Heto po, sir, kumpleto lahat, sabi niya ng may kumpiyansa. Ngunit sa halip na suriin ito ng maayos, tiningnan ni Reyes ang kanyang motorsiklo mula ulo hanggang paa na may mapanuyang ngiti. Ganito kamahal na motor, pag-aari ng isang high school student. Saan galing ang pera? Tanong niya ng masungit. Bahagyang kinabahan si Liana, ngunit sinikap niyang manatiling kalmado. Binili po ng tatay ko, sir. Regalo sa aking kaarawan. Tumawa ng maikli si Reyes habang malakas na tinatapik ang upuan ng motor. Aba, regalo pala, ha? Pero sayang, minsan yung mukhang tama, hindi naman pala malinis. Ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Liana, hindi niya alam na ito na ang simula ng malaking problemang darating sa kanya. Ilang sasakyan ang huminto sa likuran niya, na bumuo ng mahabang pila. Mula sa malayo, maririnig ang sunod-sunod na busina, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Dahan-dahang tumabi si Liana sa kaliwang bahagi, sinisigurong nakatayo ng tuwid ang kanyang motor sa gilid ng kalsada. Isang pulis na nakakulay abong uniporme ang lumapit. Ang mukha niya ay walang emosyon ngunit ang kanyang tono ay matigas. Mga papeles, bilis, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Binuksan ni Liana ang maliit na bag sa gilid ng kanyang motor at iniabot ang kanyang lisensya at rehistro. Heto po, sir. Kumpleto lahat, sabi niya nang magalang habang bahagyang ngumingiti. Kinuha iyon ng pulis at sinulyapan lamang ang mga dokumento bago lumingon sa likuran at may tinawag. Berto, eto o, batang naka-sports bike, sigaw niya.
Mula sa likuran, lumitaw ang isang lalaking may malaking katawan, maitim na balat, at matigas na mukha, si Esu Apat Berto Reyes, ang pinuno ng checkpoint. Mabibigat ang kanyang mga hakbang, malalim ang kanyang boses. Kaninong motor to? Tanong niya na may tonong mapangmaliit. Sa akin po, sir, magalang na sagot ni Liana. Binili po ng tatay ko. Inikot ni Reyes ang kanyang tingin sa motor at mumisi. Anong trabaho ng tatay mo? Estudyante pa lang, ganito na ang motor na dala, baka naman hiniram lang to o kaya ninakaw. Tiningnan siya ni Liana nang hindi makapaniwala. Hindi po, sir. Maipapakita ko po ang resibo ng pagbili kung gusto ninyo. Ngunit tumawa lang ng maikli si Reyes, pagkatapos ay lumapit at malakas na tinapik ang tangke ng motor. Kung ayaw mong magkaroon ng aberya, magbayad ka na lang dito. 20 mil tapos ang usapan. Agad na kumunot ang noo ni Liana. Magbayad para saan po, sir? Kumpleto naman po ang mga papeles ko. Agad na itinaas ni Reyes ang kanyang boses. Kumpleto nga, pero kahina-hinala ang motor mo. Kung ayaw mong i-impound namin to, magbigay ka ng areglo. Ang ingay ng ibang sasakyan ay lalong nagpainit sa sitwasyon. Sinubukan ni Liana na manatiling kalmado. Wala po akong ganoong kalaking pera, sir. Estudyante lang po ako. Lumapit pa si Reyes, matalim ang kanyang mga mata. Estudyante pero nakasakay sa motor na daan-daang libo ang halaga. Huwag mo akong pinagluloloko, Ineng. Nagsimulang mabalisa si Liana. Lumingalinga siya sa paligid, naghahanap ng tulong, ngunit lahat ng tao ay nanonood lamang mula sa malayo. Pwede ko po bang tawagan ang tatay ko, sir? Para siya na po ang magpaliwanag, sabi niya na may nanginginig ngunit magalang na boses. Itiniklop ni Reyes ang kanyang mga braso sa dibdib at lumapit ng may mayabang na mukha. Sino ba yung tatay mo? Pulis din. Sundalo? Ha? Tanong niya na may mapanghamong tono. Opo, sir. Nasa 10 po ang tatay ko, mahinang sagot ni Liana. Ang sagot na iyon ay lalong nagpahalakhak kay Reyes. Mas lalong nagiging masaya to. Sige, tawagin mo dito para magkausap kami, pang-aasar niya. Naramdaman ni Liana na mapanganib ang sitwasyon. Lumunok siya at sinubukang hawakan ang kanyang cellphone. Hindi pa niya namamalayan na ang checkpoint sa hapong iyon ay hindi opisyal, kundi simula ng isang bagay na mas malupit pa. Kinuha ni Reyes ang mga papeles ng marahas, saka pinag-aralan na parabang naghahanap ng butas, para siya'y mapagbintangan. Kumpleto nga, pero hindi ibig sabihin na ligtas ka na, sabi niya sa malamig na tono. Yumuko siya para tingnan ang itim na sports bike ni Liana na kumikinang pa rin sa ilalim ng sikat ng araw. Tinapik niya ang tangke ng motor 2 beses bago tumingin ng matalim kay Liana. Hindi mura ang motor na to, alam mo ba iyon? Saan naman kukuha ng ganito ang isang estudyante lang, tanong niya nang may pagdududa. Tiningnan siya ni Liana ng maingat. Regalo po yan sa aking kaarawan mula sa tatay ko, sir, sagot niya ng mahinahon, sinusubukang manatiling magalang. Nagtatrabaho po ang tatay ko sa Itinaas ni Reyes ang isang kilay na parabang nagpipigil ng tawa. Ha? Aba, anak pala ng sundalo. Pero sa kalsada, pantay-pantay ang lahat. Kung may paglabag, aaksyonan ko. Tumango ng bahagya si Liana. Naiintindihan ko po, sir. Pero wala po akong nilabag na anuman. Kumpleto po ang mga papeles ko at bayad din po ang buwis ng motor. Gayunpaman, tiningnan siya ni Reyes ng mapanuri. Ang kumpleto ay hindi nangangahulugang tama. Minsan, yung mga mukhang maayos pa ang pinakatuso. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa. Talaga bang binili mo tong motor na to, o may kalokohan kang ginawa? Kumunot ang noo ni Liana sa pagkalito. Kalokohan po. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Tanong niya ng mahina. Tumawa ng maikli si Reyes. Hay nako, wag ka nang magpanggap na inosente. Tinapik niya ng malakas ang manibela ng motor, na bahagyang ikinagulat ni Liana. Kung ayaw mong maabala, bigyan mo ako ng 30 mil pesos ngayon. Tapos ang usapan. Agad na nagulat si Liana. 30 mil? Estudyante lang po ako, sir. Wala po akong ganoong kalaking pera.
Lumapit si Reyes, yumuko hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Kung wala, humanap ka. Gusto mo bang ma-impound ang motor mo o gusto mong sumama ka na rin sa presinto? Sabi niya ng mayabang, kitang-kita ang loob ng kanyang bibig. Ang tono niya ay mapilit. Ilang motorista ang nagsimulang magbigay pansin. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Lumunok si Liana. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Gusto ko lang po umuwi, sir. Wala po akong ginagawang masama. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Kung ganoon, patunayan mo. Magbayad ka ng 30,000 o sumama ka sa akin. Mabilis na umiling si Liana. Hindi ko po kaya, sir. Wala po akong ganoong kalaking pera. Agad na inagaw ni Reyes ang cellphone mula sa kamay ni Liana. Tawagan ko na lang po ang tatay ko para siya ang magpaliwanag, mabilis na sabi ni Liana. Ngunit isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Ang cellphone ay inihagis ni Reyes sa semento hanggang sa ito'y mabasag. Akala mo ba matutulungan ka ng tatay mo dito? Ha, sigaw niya. Ang kanyang boses ay dumagundong na para bang saglit na huminto ang tibok ng puso ni Liana. Yumuko siya, pinipigilan ang pag-iyak habang ang init ng araw at ang bigat ng sitwasyon sa paligid ay nagpapasikip sa kanyang paghinga. Nagsimula na niyang mapagtanto na hindi ito isang ordinaryong inspeksyon, ito ay isang tunay na banta. Tiningnan ni Reyes si Liana na may tuso ng ngiti sa kanyang mukha. Estudyante pero ganito ang sinasakyan. Baka nagpapanggap ka lang na mabait na bata, sabi niya na may tonong ng insulto. Sinubukan ni Liana na manatiling kalmado kahit na hindi na siya komportable. Totoo po, sir, regalo po ito sa aking kaarawan mula sa tatay ko. Pwede ko pong ipakita ang resibo kung gusto ninyo, magalang niyang sabi. Tumawa si Reyes ng mahina. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Resibo ng pagbili. Akala mo ba hindi pa ako nakakakita ng peke? Marami ng ganyan. Lahat sila sinasabing may orihinal na resibo. Pagkatapos ay malakas niyang tinapik ang upuan ng motor na umalingaw-ngaw. Kung ayaw mong mahirapan, magbayad ka na lang ng 30,000 pesos. Tapos ang usapan, makakaalis ka na. Tiningnan siya ni Liana nang hindi makapaniwala. 30,000, sir. Baon ko lang po ang dala ko, hindi po ganyang kalaking pera. Pinaningkitan siya ni Reyes ng mata. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. Kung wala kang pera, i-impound namin ang motor mo. Pwede ka ring sumama sa presinto. Ang dalawang pulis na nakatayo sa likuran ay nagkatinginan lamang. Halatang nag-aalinlangan sa utos, ngunit walang sinuman ang naglakas loob magsalita. Sinubukan ni Liana na manatiling magalang. Pero, sir, wala po akong nilabag. Kumpleto po lahat ng papeles ko at legal ang motor na ito. Agad na humakbang si Reyes hanggang sa napakalapit na nila sa isa't isa. Nangangatwiran ka pa, ha? Estudyante ka pa lang, ang lakas na ng loob mong utusan ang pulis. Sigaw niya, nakabuka ang bibig. Natahimik si Liana. Nagsimulang bumigat ang kanyang paghinga at mahigpit na hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang manibela. Hindi po ako nangangatwiran, sir. Ipinapaliwanag ko lang po ang totoo. Tiningnan siya ni Reyes na may tingin na puno ng galit. Akala mo ba tanga ako? Lahat ng nagsasalitang tulad mo, sa huli tumatakas lang. Tumingala siya ng bahagya at tumingin pababa na may mapanindak na tingin. Huli na tong tanong ko, may 30,000 ka o wala? Marahang umiling si Liana. Nagsimula nang tumulo ang kanyang mga luha. Wala po, sir. Pakiusap, wag niyo pong i-impound ang motor ko. Pwede ko pong tawagan ang tatay ko kung gusto ninyo. Suminghal si Reyes at itinuro ng kanyang daliri ang mukha ni Liana. Sino ba yung tatay mo? Wag mong sabihing sundalo, baka matawa lang ako, sabi niya habang tumatawang mapanlibak. Opo, sir. Nasa G po ang tatay ko. Mabilis ngunit takot na sagot ni Liana. Agad na humalakhak ng malakas si Reyes. Aba, anak ng sundalo. Akala mo ba matatakot ako, ha? Sige, tawagin mo dito ang tatay mo. Tignan natin kung sino ang mas matapang sa kalsadang to. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngao sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumaraan.
Ilang residente ang nagsimulang mag-usisa mula sa malayo. Ang ilan ay palihim na kumukuha ng video. Samantala, si Liana ay nakatayo lamang ng naninigas sa tabi ng kanyang itim na motor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Reyes na may halong takot at hindi makapaniwala. Hindi niya alam. Ang lahat na nangyayari ay simula pa lamang ng mas matinding karahasan na sasapitin niya. Humakbang si Reyes ng 2 beses palapit kay Liana. Namumula ang kanyang mukha sa pinipigilang galit. Sino ba ako sa akala mo? Ha? Basta-basta ka nalang tatawag ng kung sino para iligtas ka. Malakas niyang sigaw na nagpalingon sa ilang mga tao sa gilid ng kalsada. Dahan-dahang umatras si Liana. Ang kanyang 2 kamay ay nakataas, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi po ako lumalaban, sir. Gusto ko lang pong magpaliwanag, sabi niya na may nanginginig na boses. Ngunit, wala nang ibang naririnig si Reyes, kundi ang sarili niyang galit. Mabilis niyang iwinaksi ang kamay ni Liana at kinuha ang cellphone na hawak pa rin ito, saka malakas na ibinagsak sa semento. Ang tunog ng nabasag na bagay ay malinaw na narinig na nagpagulat kay Liana at napatakip siya sa kanyang bibig. Ang basag na cellphone ay tumilapon ng ilang metro. Habang si Liana ay nakatitig lamang dito nang hindi makapaniwala. Sir, yung cellphone ko po, mahina niyang sabi. Halos hindi marinig. Tinuro ni Reyes ang kanyang mukha ng marahas. Huwag kang maraming dahilan. Akala mo kaya mo akong utusan? Ha! Sigaw niya, bukas ang bibig, matigas at umalinggaw ang tono. Ang 2 pulis sa likuran ay awkward na nagkatinginan, ngunit walang sinuman ang kumilos para pigilan siya. Ang dating maingay na kalsada ay biglang tumahimik. Tanging ang ugong ng mga makina ng sasakyan mula sa malayo ang maririnig. Yumuko si Liana, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak, sinusubukang manatiling magalang sa kabila ng takot. Sir, pakiusap, wag po kayong maging marahas. Wala po akong intensyong saktan ang damdamin ninyo, mahina niyang sabi. Ngunit lalo pang lumapit si Reyes, hanggang sa isang dangkal na lang ang kanilang pagitan. Ang amoy ng pawis at usok ng sigarilyo mula sa kanyang uniforme ay tumusok sa ilong ni Liana. Matigas talaga ang ulo mo, ano? Gusto mo bang turuan kita kung paano rumespeto sa otoridad? Sabi niya na may halong pagbabanta. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan na lalong nagpaatras kay Liana hanggang sa sumayad ang kanyang likod sa sariling motor. Estudyante lang po ako, sir. Hindi ko po alam ang gagawin pag mamakaawa niya. Ngunit, ang tono ng kanyang boses ay lalo pang nagpasama ng loob ni Reyes. Dahan-dahang sinipa ni Reyes ang unahang gulong ng motor ni Liana, na bahagyang nagpausob dito. Nakakapagsalita ka pa ng kalmado, ha? Ibig sabihin hindi ka pa nadadala. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng galit. Ngayon, makinig kang mabuti. Kung hindi mo kayang magbayad, kukumpiskahin ko ang motor na to ngayon din, sabi niya na may tonong nagbabanta. Lumunok si Liana, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pero wala po akong kasalanan, sir. Pakiusap, wala po akong ganoong kalaking pera. Lumapit pa si Reyes, tinitigan siya ng matalim. Kung ganoon, wag mo akong sisisihin kung gagamit ako ng ibang paraan, malamig niyang sabi. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay nanigas at ang tingin sa kanyang mga mata ay nagpapakitang tuluyan na siyang nawalan ng pasensya. Ilang sasakyan ang bumagal, lumingon ang mga driver, at ang mga tao sa gilid ng kalsada ay huminto para magmasid. Namumutla ang mukha ni Liana, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang tinitingnan siya ng mga tao mula sa malayo. Walang sinumang lumapit dahil sa takot sa mga nakauniporme. Tumayo si Reyes ng tuwid habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Malamig ang kanyang boses ng mangutya. Isang paslit, naglakas loob na hamunin ang otoridad. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng matigas na nagpabuntong hininga sa ilang mga tao. Sa likod ni Reyes, ang 2 niyang kasamahan ay nagkatinginan, balisa, ngunit hindi naglakas loob na sawayin ang kanilang pinuno. Lumunok si Liana, sinusubukang manatiling kalmado kahit nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko lang pong magpaliwanag, sir. Wala po akong kasalanan, sagot niya. Magalang ang tono ngunit puno ng pag-aalala.
Itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay na parabang ipapakita ang mga dokumento, umaasang ang hawak niyang ebidensya ay makapagpapakalma sa sitwasyon. Sa paligid, nagsimula ng mag-record ang mga cellphone mula sa ligtas na distansya. May mga bulong-bulungan ng pag-aalala, ngunit walang sinumang namagitan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Reyes ay nagdaragdag ng bigat sa balikat ni Liana na nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada. Itinuro ni Reyes ang motor na may marahas na galaw na nagpapatibay sa kanyang banta. Kung ganoon, kukumpiskahin namin ang motor na ito at kapag nagmatigas ka pa, panagutan mo ang kahihinatnan, sabi niya ng matigas na parabang nag-aanunsyo ng isang desisyon na hindi na mababago. Ang tonong iyon ay nagpalapit sa dalawa niyang kasama, handa nang isagawa ang utos. Mas humigpit ang hawak ni Liana sa manibela ng motor. Naghanap ang kanyang mga mata ng mukha na maaaring tumulong. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang pulutong ng mga taong takot at ilang motorista na piniling magpatuloy na lang. Lalong tumindi ang tensyon ng isa sa mga kasama niya ay nagsimulang maghanda ng mga kadena para isakay ang motor sa patrol car. Naitulak si Liana sa gilid. Hirap siyang huminga. Pakiusap, sir. Regalo po ang motor na iyan. Wala po akong ginagawang masama. Halos maputol ang kanyang boses, ngunit malinaw pa ring narinig. Malamig lang siyang tiningnan ni Reyes, na parabang mas nananakot kaysa nagpapatupad ng batas. Sa gitna ng mga kumikislap na kamera ng cellphone na nagre-record, kitang-kita ang kawalan ng magawa ni Liana. Isang estudyante na napapaligiran ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya, hindi nagbabanta. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, tuluyan ng lumuhod si Liana sa harap ng kanyang motor na nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang boses habang nagmamakaawa, "Sir, wag niyo pong kunin ang motor ko, pakiusap. Yan lang po ang tanging regalo sa akin ng tatay ko." Ilang residente na nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan, ngunit walang sinumang naglakas loob na lumapit. Tiningnan lang siya ni Reyes mula sa itaas. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Regalo. Kanino galing? Korop ba ang tatay mo? Ha, malakas niyang sabi. Kitang-kita ang loob ng kanyang bibig na nagpagulat kay Liana. Ang ibang pulis na nakatayo sa likuran ay nagkatinginan lamang, nag-aalinlangan kung magsasalita ba sila. Alam nilang sobra na ito, ngunit walang sinuman ang mailakas ng loob na pigilan ang kanilang superior. Mabilis na umiling si Liana habang nakatingin ng may takot. Hindi po, sir. Mabait na tao po ang tatay ko. Ako po ay, sabi niya ng pautal-utal. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang sumigaw si Reyes ng tumahimik ka. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na nagpatikom sa bibig ni Liana at nagpayuko sa kanya sa takot. Biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Tanging ang ugong ng mga sasakyang dumaraan sa malayo ang maririnig. Kinagat ni Liana ang kanyang labi. Puno ng luha ang kanyang mga mata na tumutulo sa mainit na lupa. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Samantala, sa harap niya ay nakatayo ang isang otoridad na dapat sana ay nagpoprotekta sa mga mamamayan. Ngayon ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan para mang-api. Naglakad si Reyes paikot sa motor ni Liana, pinagmamasdan ang dalagita mula sa bawat anggulo. Ang lakas ng loob ng batang to na magsalita ng ganyan sa harap ko, sabi niya na may tonong puno ng pang-aasar. Huminto siya mismo sa harap ni Liana na nakaluhod pa rin at tumingin pababa na may mapangmatang tingin. Alam mo ba na ang mga taong tulad mo ay kailangang turuan ng leksyon para malaman nila kung ano ang pakiramdam ng lumaban sa otoridad? Ang mga salitang iyon ay nagpanginig sa katawan ni Liana. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga tuhod, sinusubukang kontrolin ang sarili para hindi himatayin. Ang ibang pulis ay nanatiling tahimik. Ang ilan ay nagsimulang yumuko dahil sa hiya sa kanilang nakikita. Sa isang mabilis na kilos, yumuko si Reyes at malakas na tinapik ang tangke ng motor ni Liana. Akala mo ba matutulungan ka ng tatay mo dito? Sigaw niya ulit. Hindi na napigilan ni Liana ang kanyang pag-iyak. Pakiusap, sir. Wala po akong kasalanan. Gusto ko lang pong umuwi. Halos maputol ang kanyang boses dahil sa pag-iyak.
Tumayo si Reyes ng tuwid, tinitigan ang dalagitan ng malamig. Huli na para humingi ng tawad. Ang mundo ay hindi para sa mga taong umiiyak lang. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan at dahan-dahang tumango. Ang dalawang pulis ay humakbang pasulong, handa ng isagawa ang utos. Mula sa kanyang pagkakaluhod, nakatingin lang si Liana nang may matinding takot. Alam niyang anuman ang susunod na mangyayari, wala na siyang magagawa para iwasan ito. Mabilis na naglakad si Reyes patungo sa patrol car, binuksan ang pinto at kumuha ng isang maliit na galon ng gasolina. Ang mga residente sa malapit ay napigil ang kanilang hininga. Ilang cellphone ang nagsimulang mag-record mula sa ligtas na distansya. Natigilan si Liana, nanlaki ang mga mata nang makita ang kilos na iyon. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay tila naglaho, napalitan ng ugong ng tensyon. "Sir, wag po. Pakiusap, wag niyo pong gawin yan." Nanginginig at halos pabulong na ang kanyang boses. Humakbang siya pasulong, na para bang aagawin ang galon, ngunit nag-alinlangan dahil sa takot na harapin ang lalaking nakauniporme. Walang bahid ng awa, binuksan ni Reyes ang takip ng galon at ikiniling ang kanyang katawan. Sinimulan niyang buhusan ng gasolina ang buong ibabaw ng tangke at upuan ng itim na motor ni Liana. Ang likido ay umagos at kumislap sa ilalim ng sikat ng araw, na nagdulot ng masangsang na amoy na agad na sumingaw sa ilong ng mga tao sa paligid. Isang residente ang sumigaw mula sa malayo, "Wag, delikado yan." Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ginagawa ni Reyes. Ang dalawa niyang kasama ay tumalikod, halatang hindi komportable, ngunit nanatiling tahimik at hindi sinubukang pigilan siya. Ang tunog ng tumatalsik na gasolina sa plastik ng motor ay matinis na narinig, na lalong nagpatindi sa tensyon. Ilang tao ang umatras palalo, alam ang panganib na maaaring mangyari anumang oras. Hinawakan ni Liana ang manibela gamit ang natitirang lakas. Namumula ang kanyang mga mata. "Sir, hindi niyo po pag-aari ang motor na to. Pakiusap." Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol dahil sa takot. Tiningnan siya ni Reyes ng malamig at sumagot na may patag at nagbabantang tono, "Kung hindi mo kayang magbayad, susunugin ko to ngayon. Teritoryo ko to, hindi lugar para utusan ako." Ang mga sumunod na segundo ay tila bumagal. Yumuko si Liana, tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Samantala, ang usok ng bagong buhos na gasolina ay nagpainit at nagpatindi sa hangin. Isang manonood ang nagsimula ng recording. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin, "Nire-record po ito, sir. Lahat ng ginagawa ninyo nakikita." Lumingon si Reyes saglit, tiningnan ang cellphone, at binaliwala ito. Ang kanyang banta ay nanatiling malamig. "Kung gusto mong makaligtas, hanapin mo ang pera ngayon din." Sa gitna ng mga bulungan at mga kamera, ang itim na motor ay nakatayo na puno ng panganib, at ang desisyon ni Reyes ay nakabitin na parang isang banta na maaaring maging sunog anumang oras. Sinindihan na ni Reyes ang pusporo bago pa man matapos ang pagmamakaawa ni Liana. Sumigaw si Liana, "Pakiusap, wag niyong sunugin ang motor ko." Basag ang kanyang boses, nakataas ang kanyang mga kamay na para bang pipigilan ito, ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay walang saysay. Inihagis ang pusporo. Agad na nilamon ng apoy ang tangke at upuan, at mabilis itong kumalat dahil sa bagong buhos na gasolina. Sa loob ng ilang segundo, ang tunog ng kumakalansing na metal at sumisitsit na plastik na nasusunog ay pumuno sa hangin. Itim at makapal na usok ang umakyat at bumalot sa kalangitan sa ibabaw ng intersection. "Hindi," sigaw ni Liana, tinakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay at napaupo sa semento. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa gulat at takot. Ilang tao ang sumigaw sa takot. May ilan na lumapit para maghanap ng tubig o kumot, ngunit karamihan ay natigilan lamang. Nakatayo si Reyes nang hindi gumagalaw. Pinapanood ang paglaki ng apoy na may ekspresyon ng kasiyahan. Ang dalawang kasama niya na kanina ay nag-aalinlangan ay ngayon ay mukhang nalilito. Hindi nila alam kung pipigilan ba ang kanilang superior o susundin ang kanyang utos. Ang itim na sports bike ni Liana ay ngayon ay nasusunog ng malakas. Ang tunog ng maliliit na pagsabog mula sa mga natutunaw na plastik na bahagi ay maririnig maya't maya. May mga tilamsik na nagtatapon ng maliliit na baga. Ang makapal na usok ay masakit sa mata at ilong ng mga tao sa paligid.
Ang ilan ay tinakpan ang kanilang bibig ng tela, ang amoy na nasusunog na gasolina at plastik ay masangsang. Nakaupo pa rin si Liana. Hindi regular ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng malakas sa kanyang pisngi na marumi dahil sa alikabok at abo. Hinawakan niya ang manibela na parabang nararamdaman ang pagkasira sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng sitwasyon, nakatayo si Reyes nang may nakatiklop na mga braso. Malamig ang kanyang boses nang tingnan ang mga tao at sabihin para matuto. Ang tonong iyon ay maikli bago ang ingay ng mga residente at tunog ng sirena ng mga sasakyan ay nagsimulang pumuno sa hangin. Patuloy na nasusunog ang motor nang walang sinumang naglakas loob na lumapit ng masyado. Samantala, nanatili si Liana sa semento, nakatingin sa apoy na lumalamon sa nag-iisang regalo sa kanya, at alam niyang ang kanyang buhay ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang minuto. Ilang residente ang nagsimulang tumabi sa sidewalk. Ang ilan sa kanila ay itinaas ang kanilang mga cellphone para mag-record. Ang mga bulungan at sigawan ay maririnig sa gitna ng usok. Diyos ko, sinunog ng pulis ang motor ng bata, sigaw ng isang ina mula sa gilid ng kalsada. Kawawa naman siya, sabi ng isa pa na may nanginginig na boses. Nakaupo pa rin si Liana sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng abo at luha. Habang ang apoy sa harap ng kanyang mga mata ay patuloy na lumalaki. Ang mga tao ay nanonood lamang mula sa ligtas na distansya, takot lumapit dahil sa mga unipormeng nasa harap nila. Ang tensyon ay bumibigat sa hangin at lahat ay alam na ang kanilang nakikita ay hindi na pagpapatupad ng batas. Ito ay isang hayagang pagpapahirap. Isa sa mga batang pulis na kanina pa nakatayo sa likuran ay sa wakas ay dahan-dahang lumapit kay Reyes. Mukha siyang nag-aalinlangan. Sir, tama na po, sir. Marami pong nakakakita. May nagre-record din, mahina niyang sabi habang nakatingin sa mga residenteng may hawak na camera phone. Agad na lumingon si Reyes. Matalim ang kanyang mga mata. Tumahimik ka, sigaw niya, bukas ang bibig, ang kanyang tono ay dumagundong at nagpaatras agad sa batang pulis. Gusto mo bang palitan ang pwesto niya, ha? Ang kanyang boses ay malakas na nagpatahimik muli sa lahat sa paligid. Ang itim na usok mula sa nasusunog na motor ay lalong kumapal, tinatakpan ang isang bahagi ng kalsada at ang amoy ng gasolina na maihalong plastik ay masangsang sa ilong ng lahat. Tiningnan ni Liana ang lahat ng iyon na may blankong tingin, nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang tumayo ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod. Bakit? Bakit po napakalupit ninyo sa akin? Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Ngunit hindi na tinag si Reyes. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa. Malamig ang kanyang mukha, walang bahid ng pagsisisi. Para maging leksyon sa lahat, sabi niya ng walang emosyon, kapag nakasalubong niyo ako sa daan, huwag kayong magkakamali. Ang ibang pulis sa tabi niya ay yumuko, hindi magawang tingnan ang biktima o ang mga residente. Alam nilang wala na sa kontrol ang sitwasyon, ngunit ang takot sa kanilang superior ay pumipigil sa kanila. Ilang residente ang nagsimulang sumigaw mula sa malayo. Report namin to, lahat to nakunan. May isang nagtangkang lumapit, ngunit pinigilan ng iba dahil sa takot. Tiningnan lang sila ni Reyes nang may pangutya, pagkatapos ay lumayo sa apoy na parabang walang nangyari. Report nyo, mahina niyang sabi ngunit puno ng hamon. Tignan natin kung sino ang malulugi. Sa likod niya, patuloy na nagliliyab ang apoy at lalong umingay ang mga tao. Samantala, si Liana ay tuluyang napasubsob, umiiyak sa gitna ng kalsada. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan at lahat ng kamera ay nakatutok na ngayon sa kanya. Isang estudyante na nawala ng dignidad at ari-arian sa harap ng publiko nang walang sinumang otoridad ang naglakas loob na tumulong. Nanginginig ang mga kamay, sinubukan ni Liana na gumapang patungo sa kanyang cellphone na basag na sa semento. Ang kanyang boses ay nabulunan sa kanyang lalamunan, ngunit malakas ang kanyang determinasyon na tawagan ang kanyang ama. Papa, tulungan mo ako, mahina niyang sabi habang sinusubukang buksan ang basag na screen. Ilang residente ang tumingin ng may awa. Ang ilan ay nagre-record pa rin mula sa malayo. Nang malapit nang mahawakan ni Liana ang kanyang cellphone, sinipa ito ng itim na sapatos ni Reyes hanggang sa tumilapon sa gilid ng kalsada.
Sabi ko tumahimik ka, sigaw niya, bukas ang bibig, na nagpagulat at nagpatakot kay Liana. Ang cellphone ay bumagsak malapit sa kanal. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa lupa. Tiningnan ito ni Liana nang walang magawa, pagkatapos ay tumingin kay Reyes na may mukhang puno ng luha. Bakit po napakalupit ninyo sa akin, mahina niyang sabi. Basag ang kanyang boses. Tiningnan lang siya ni Reyes ng malamig. Nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay na parabang nasisiyahan na makitang wasak ang kalooban ng dalagita. Akala mo ba maawa ako sayo, matalim niyang sabi. Ang ibang pulis sa likuran ay nagsimulang mabalisa. Isa sa kanila ang yumuko. Hindi na kayang tingnan ang nangyayari. Ngunit walang sinuman ang gumalaw. Ang takot sa kanilang senior ay pumipigil sa lahat ng intensyong tumulong. Ilang residente ang nagsimula ng magsalita. E-report mo na, Ineng. Nakunan namin lahat, sigaw ng isang lalaki mula sa gilid ng kalsada. Huwag kang matakot, nakita namin mismo, dagdag ng isa pa. Lumingon si Liana saglit sa direksyon ng mga boses na iyon, ngunit masyado nang mahina ang kanyang katawan. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Nakaluhod pa rin siya sa mainit na semento. Pakiusap, wag niyo na po akong saktan, mahina niyang sabi habang nakayuko. Ngunit ang tunog ng sirena ng mga sasakyan sa malayo ay halos hindi na siya marinig. Dumami pa ang mga residenteng nagre-record, ang ilan ay nagsimulang mag-live sa social media. Lumingon si Reyes sa mga tao na may matalim na tingin. Ang lakas ng loob ninyong makialam sa gawain ng otoridad, malakas niyang sabi. Lumapit siya ulit kay Liana na nagpaatras sa dalagita. Ang itim na usok mula sa nasusunog na motor ay mataas pa ring umaakyat, nagdaragdag ng init sa hangin. Para makita ng lahat, malamig na pagpapatuloy ni Reyes. Ganito ang resulta kapag hinahamon ang batas. Hindi na sumagot si Liana. Yumuko na lamang siya, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Sa gitna ng usok, alikabok, at mga kamera ng mga residente, isang inosenteng estudyante ang ngayon ay tuluyan ng naging biktima na pinabayaan ng hustisya. Ang tunog ng isang malaking sasakyan ay narinig na mabilis na paparating mula sa silangang bahagi ng kalsada. Ang mga gulong ay umigkas ng malakas ng biglang preno sa gitna ng pinangyarihan. Lahat ay biglang napalingon. Ang mga residenteng kanina inagre-record ay ibinaba ang kanilang mga cellphone. Samantala, ang mga pulis na nakatayo sa paligid ng nasusunog na motor ay nagkatinginan na may tensyon sa kanilang mga mukha. Malakas na bumukas ang pinto ng isang itim na SUV at lumabas ang isang matipunong lalaki na may kumpletong unipormeng pangmilitar. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinipigilang galit. Si General Ricardo de Leon. Ang kanyang tingin ay agad na napunta sa kanyang anak na nakaluhod sa semento, na may mukhang puno ng sugat at luha. Dahan-dahang tumingala si Liana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang dumating. Papa, mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Sinubukan niyang tumayo ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod. Mabilis na lumakad si Ricardo, patungo sa kanya nang walang sinasabing anumang salita. Bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng pinipigilang galit. Ang hangin ay tila huminto. Maging ang boses ng mga residente ay naglaho, napalitan ng malakas na tibok ng puso ng lahat ng nakasaksi. Tumindi ang tensyon at alam ng lahat na may malaking mangyayari. Isa sa mga batang pulis sa likod ni Reyes ay bumulong sa takot. Lagot, si General de Leon yan. Nanginginig ang kanyang boses, halos hindi marinig, ngunit sapat na para mapalunok ang iba. Si Reyes na kanina'y puno ng kayabangan ay ngayon ay nanigas. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging arogante tungo sa pagiging kaba. Tinitigan niya si Ricardo na palapit ng palapit. Nagsimulang mamutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahalukip-kip ay dahan-dahang bumaba sa kanyang tagiliran at ang kanyang tingin ay naghahanap ng paraan para makatakas sa sitwasyong hindi na niya kontrolado. Huminto si Ricardo sa harap mismo ni Liana, saka tiningnan ang itim na motor na naging sunog na kalansay na lamang. Ang amoy ng gasolina, usok at alikabok ay pumuno sa hangin. Yumuko siya ng bahagya, sinisigurong humihinga pa ang kanyang anak, saka tiningnan ang mga pulis na may mga matang nag-aapoy sa galit.
Sino ang naglakas loob na galawin ang anak ko? Ang kanyang boses ay mabigat, kalmado, ngunit nakakatakot. Walang sinumang sumagot, tanging isang mahabang katahimikan ang bumalot sa lahat. Maging ang mga residenteng nagre-record pa rin ay ibinaba na ang kanilang mga cellphone. Alam na ang susunod na mangyayari ay hindi na isang simpleng away, kundi ang pagsabog ng galit ng isang ama at isang mataas na opisyal na nakita ang kanyang anak na tinrato na parang basura sa kalsada. Mabilis na humakbang si Ricardo, bawat yapak niya ay tila nagpapayanig sa semento. Huminto siya sa harap mismo ni Reyes, tinitigan ng matalim ang lalaki at ang mga kasamahan nitong nakapalibot. Matigas ang kanyang mukha, mababa ngunit umalinggaw ang kanyang boses. Sino sa inyo ang gumalaw sa anak ko? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong paligid. Napigil ang hininga ng mga tao, ang mga cellphone ay tahimik na nagre-record. Si Reyes, na kanina'y puno ng kayabangan, ay biglang nanghina. Sinubukan niyang panindigan ang kanyang tono para manatiling may otoridad. Sir, isa lang po itong hindi pagkakaunawaan. Paos ang kanyang boses. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Ricardo. Nag-aapoy ang kanyang mga mata nang makita ang mga galos sa mukha ni Liana at ang sunog na motor. Hindi pagkakaunawaan, ulit niya, biglang tumaas ang tono. Sinunog mo ang motor ng anak ko at sinaktan mo siya ng ganito tapos sasabihin mong hindi pagkakaunawaan. Ang mga salita ni Ricardo ay parang martilyong humampas sa katahimikan. Ang ibang pulis ay umatras ng isang hakbang. Walang sinumang naglakas loob na tumingin ng diretsyo. Naghanap si Reyes ng maidadahilan, ngunit natuyo ang kanyang lalamunan nang makita kung gaano kalaki ang galit ng lalaking nasa harap niya. Sa isang iglap, isang malakas na suntok mula kay Ricardo ang tumama sa mukha ni Reyes. Tumilapon ang katawan ng pinuno ng checkpoint at bumagsak sa semento. Sumabog ang tensyon. May mga sumigaw, may mga umatras sa takot. Lumakas ang tunog ng mga video recording. Tinakpan ni Liana ang kanyang mukha. Hirap siyang huminga habang isang guhit ng dugo ang nagsimulang lumabas sa kanyang labi. Tumayo si Ricardo sa tabi niya. Regular ang kanyang paghinga, ngunit hindi nawala ang kanyang tingin kay Reyes na nakahandusay. Isang mababang boses ang kanyang binitiwan. Huwag niyo nang uliting saktan ang anak ko sa publiko. Ang mga natitirang pulis ay mukhang nalilito. May ilan na nagtangkang lumapit para pigilan si Ricardo, ngunit nag-alinlangan na harapin ang isang general na kalalabas lang makita ang kanyang anak na nasaktan. Mula sa mga tao, may isang nagbiro habang nagre-record, mayroon ding yumuko sa takot. Yumuko si Ricardo saglit kay Liana, marahang tinapik ang balikat ng kanyang anak, saka tumingin sa mga tao at nagsalita ng matigas, aayusin natin ito sa tamang paraan. I-report ninyo lahat. Itutuloy natin ang proseso ng batas. Ang kanyang boses ay matatag, nagpapahiwatig sa lahat na hindi niya palalampasin ang nangyari. Sa loob ng ilang segundo, isa pang malakas na suntok mula kay General Ricardo ang tumama sa panga ni Reyes, na nagpatilapon sa malaking katawan nito at malakas na bumagsak sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ay malinaw na narinig na nagpatigil sa lahat sa paligid. Ang mga residenteng kanina ay nagre-record lang ay ngayon ay napigil ang kanilang hininga. May ilang sumigaw sa gulat. Umuwol si Reyes, sinusubukang bumangon. Ngunit si Ricardo ay nakatayo na sa ibabaw niya na may matalim na tingin na kayang magpatakot sa sinuman. Para to sa lahat ng luhang pinatak mo. Ang kanyang boses ay mabigat, umalinggaw sa gitna ng ingay ng kalsada, na nagpalamig sa hangin. Ang ibang pulis na kanina patahimik ay nagsimulang kumilos, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Sir, pakiusap, wag po dito, sir. Isa sa kanila ang nagsalita ng maingat. Ngunit mabilis na lumingon si Ricardo na may matalim na tingin at malakas na sigaw. Umatras kayo o isasama ko kayong lahat sa kulungan. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpatigil sa lahat, umatras sila ng ilang hakbang ng walang imik. Walang sinumang naglakas loob na sumuway sa utos na iyon, lalo na nang makita ang mga ranggo sa dibdib ni Ricardo. Ang sitwasyon sa lugar ay talagang tensyonado. Tanging ang tunog ng maliit na apoy na nagliliyab pa mula sa natirang sunog na motor ni Liana ang maririnig. Sinubukan ni Reyes na bumangon, hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sir, kaya ko pong ipaliwanag, mahina niyang sabi.
Ngunit bago pa siya makatayo ng tuwid, sinipa ni Ricardo ang kanyang tiyan ng malakas hanggang sa muli siyang bumagsak. Naputol ang kanyang hininga, namilipit ang kanyang katawan sa sakit. Ipaliwanag, sinunog mo ang motor ng anak ko sa harap ng publiko at sinampal ang isang inosenteng estudyante. Tapos ngayon, gusto mong magpaliwanag, sigaw ni Ricardo na may sumasabog na boses. Dumami pa ang mga residente. Ang mga kamera ng cellphone ay kinukunan ang bawat segundo ng pangyayari. Tiningnan ni Ricardo ng matalim ang lahat ng pulis na nakatayo pa ring tulala. Ito pala ang mukha ng mga otoridad na dapat magprotekta sa taong bayan, sigaw niya, bukas ang bibig. Ang tono ng kanyang boses ay nagpayanig sa dibdib ng sinumang nakarinig. Walang sumagot. Lahat ay yumuko. Ang ilan ay palihim pang umalis. Ang usok mula sa nasunog na motor ay nagsimula ng humupa. Ngunit ang galit sa puso ni Ricardo ay nag-aalab pa rin. Sa gitna ng kalsadang iyon, sa harap ng mga mamamayan at mga kamera na nakatutok, ipinakita ng isang general na ang uniforme ay hindi panangga sa krimen at ang kapangyarihan ay hindi na kayang protektahan ang mga nag-aabuso nito. Ilang minuto ang lumipas, malakas na tunog ng sirena ang narinig na papalapit. Isang military patrol vehicle ang huminto mismo sa gitna ng kalsada at ilang sundalong nakakumpletong uniforme ang mabilis na bumaba. Agad nilang pinalibutan ang lugar ng iligal na checkpoint. Walang gaanong salita, 2 sundalo ang humawak kay Reyes na nakahandusay pa rin sa semento. Habang ang iba ay pinusasan ang mga pulis na kasangkot. Walang paglaban. Namumutla ang kanilang mga mukha, alam na tapos na ang lahat. Ang mga residenteng kanina pa nanonood ay nagsimulang maghiyawan. Ang ilan ay nagre-record, ang ilan ay sumisigaw. Sa wakas, nahuli rin. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Ricardo ng tuwid sa tabi ng kanyang anak. Tensyonado pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang hawak niya sa balikat ni Liana ay puno ng proteksyon. Si Liana, na may mukhang puno ng bakas ng luha at alikabok, ay dahan-dahang tumingin sa kanyang ama, sa kayumuko at umiyak. Hinila siya ni Ricardo sa isang yakap at sinabi na may mabigat ngunit malambing na boses, "Tama na, anak. Nandito na si Papa. Hindi ka na nila sasaktan." Ang mga salitang iyon ay nagpakalma, na para bang isang sampal sa lahat ng nakasaksi kung gaano kalayo ang kayang marating ng pang-aabuso bago dumating ang tunay na hustisya. Habang inaayos ng mga sundalo ang lugar, nagsimulang lumapit ang mga residente. Ilang ina ang marahang umiyak nang makita kung paano tinrato ng malupit ang isang inosenteng bata dahil lamang sa pagtanggi sa kawalang katarungan. Salamat sa Diyos, mayroon din palang naglakas loob na ipagtanggol, sabi ng isang matandang lalaki habang pinupunasan ang kanyang luha. Ang batang pulis na kanina isumubok na sawayin si Reyes ay isinama rin sa pag-aresto, ngunit pinigilan ito ni Ricardo sa isang galaw ng kamay. Ang sinumang may lakas ng loob na tumutol sa kalupitan ay hindi ko parurusahan, matigas niyang sabi. Ang mga sundalong nag-escort ay agad na tumango at pinalaya ang batang pulis. Ang usok mula sa motor ni Liana ay nagsimula ng mawala. Nag-iwan ng sunog na kalansay na bakal at amoy ng sunog na nakabitin pa rin sa hangin. Dahan-dahang dinala ng sasakyang militar ang mga naarestong opisyal. Pumalakpak ang mga residente. Ang ilan ay tumingin kay Ricardo at Liana ng may paggalang. Sa gitna ng papalayo na tunog ng sirena, tiningnan ni Ricardo ang natirang bahagi ng motor at mahinang sinabi, "Maaaring masunog ang motor, pero ang dignidad at katotohanan ay hindi kayang patayin." Tumingin si Liana sa harapan na may namamagang mga mata, saka dahan-dahang tumango sa yakap ng kanyang ama. Sa araw na iyon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, dumating sa wakas ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng tunay na gawa. Kinabukasan, ang balita tungkol sa insidente ng iligal na checkpoint ay pumuno sa lahat ng pambansang media. Ang video ng pagsunog ng motor at pananakit kay Liana ay naging viral sa social media at ipinalabas sa telebisyon. Ipinakita sa video kung paano tinrato ng malupit ang isang estudyante sa gitna ng kalsada at kung paano bumaba mismo ang kanyang ama, si General Ricardo de Leon, para pigilan ang kalupitan. Libu-libong komento ang bumaha sa internet. Karamihan ay kinondena ang ginawa ni Reyes at nanawagan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas.
Sa iba't ibang lugar, nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang katapangan ni Liana na lumaban sa pangingikil ng mga otoridad sa kalsada. Ilang oras ang lumipas, nagdaos ng press conference ang lokal na kapulisan na Lev na isinahimpapawid. Tumayo ang hepe ng pulisya sa harap ng mga kamera na may tensyonadong mukha at seryosong boses. Humihingi kami ng taos-pusong paumanhin sa biktima at sa kanyang pamilya, sabi niya. Ang ginawa ng aming mga tauhan, kabilang si AC Apat Berto Reyes at ang kanyang grupo, ay isang malubhang paglabag at hindi sumasalamin sa institusyon ng Ipinagpatuloy niya, lahat ng mga tauhang sangkot sa iligal na checkpoint na iyon ay naaresto na at tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Ang kasong kriminal ay isasagawa ng hayagan. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mahinang palakpakan mula sa mga mamamahayag sa silid. Ngunit ang mga kamera ay nanatiling nakatutok sa seryosong mukha ng hepe na halatang dumaranas ng matinding pressure. Samantala, mabilis na lumabas sa investigasyon na matagal nang ginagawa ni Reyes at ng dalawa niyang kasamahan ang mga iligal na checkpoint sa ilang lugar, nangingikil sa mga mamamayan gamit ang mga gawa-gawang paglabag. Sa huli, sila ay hinatulan ng pagkakakulong at inalisan ng karapatan sa pensyon. Ipinahayag din ng kapulisan na magsasagawa sila ng internal na reforma upang hindi na maulit ang katulad na insidente. Sa kabilang banda, naglabas ng opisyal na pahayag ang militar na sumusuporta sa mga hakbang ng EHI at pinuri ang ginawa ni General De Leon na nagpatupad ng hustisya nang hindi tinitingnan ang uniforme. Pagsapit ng hapon, mabilis na kumalat ang video na nagpapakita kay Liana na kayakap ang kanyang ama sa harap ng istasyon ng pulis at naging bagong simbolo para sa lipunan. Itinuring ng mga mamamayan ang pangyayari bilang patunay na ang katapangan na labanan ang kawalang katarungan ay maaaring magbago ng sitwasyon. Sa gabi ring iyon, nakaupo si Liana malapit sa bintana ng kanilang bahay, nakatingin sa langit na may namamagang mga mata, ngunit mas kalmado na. Huminga siya ng malalim at mahinang bumulong. Minsan, huli talagang dumarating ang hustisya.